Disyembre 28, 1876. Pagkatapos ng paglilitis kay Rizal sa harap ng hukbong militar ng Kastila, Este tribunal condena Don Jose Rizal Mercado y Alonso con la pena de muerte. Hace descretado y ordenado por el Tribunal Ordinario Marshal del Cargo como testigo por el presidente los miembros del tribunal. pinirmahan ni na Gobernador General Camelo de Pulavea at Kapitan Rafael Dominguez ang dokumento na nagsasabing ibitayin si Dr. Jose Rizal sa Disyembre 30, 1876 sa Bagong Bayan. Samantala, sa loob ng selda ni Dr. Jose Rizal, sinusubukang makipag-usap at makipagtalo si Lieutenant Andrade sa kanya tungkol sa naging resulta ng kanyang kaso at nagsalita. Mga hayop! Ngayon ko lang narinig na nagsalita ka pala ng ganyan, Tavi. Mukhang mas magaling ka pala dyan. Hindi patas ang nangyari. Hindi tayo nila pinagbigyan ng pagkakataon upang ipagtanggol ang iyong kaso. Naniobra nila ang buong proseso. Ginamit lang nila tayo. Bakit ikaw ang galit na galit? Ako naman yung mamamatay. Buti ka pa. Nagana ka pang magbiro. Luis, tama na. Ako ay magbibitaw na sa lahat ng aking tungkulin sa pamalaan. Muli akong babalik sa Espanya. Ako ay nahihiya na sa inyong lahat. Bakit? Sapagkat ako'y nabigo. Hindi ka isang Kastila at Travil. Tayo'y magkakapantay-pantay lamang. Samantala, sa tahanan ni Gobernador General Pulaveo, si Ginang Teodora Alonso, may luhang namumuo sa mga mata at takot sa dibdib, ay lumapit sa bantay at nagsalita. Kumalit po, Senyor! Maaari ko bang makausap si Gobernador General Pulaveo? Nais ko pong humingi ng saklolo para sa aking anak na si Dr. Jose Rizal. Walang panahon ang gobernador para riyan. Lumisan ka! Isinasamo ko po. Maawa kayo. Siya na lamang ang tanging pag-asa upang mailigtas ang aking anak. Senyora, por favor! Matapos marinig ang salitang pabor, bumaba si Gobernador General at marahang naglakad patungo kay Teodora Alonso. Por favor, no tengo tiempo. Maawa po kayo, Gobernador. Isinasamo ko po sa inyo. Lo siento. Gobernador! Gobernador! Samantala, sa pagpupulong ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, mariing nagpahayag si Andres Bonifacio. Pagkat natin sa nakakain ng mga Kastila sa lalong madaling panahon. Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Hintay muna. Ipag-umanin ninyo. Magpakalma tayo. Mahigpit ang magbabantay sa aking kapatid. At handa ang mga Kastila sa anumang balak ng paglimigtas sa kanya. Gayon din kami. Hindi kami nasasindak sa kanila. Mga kapatid kong katipunero hanggang kamatayan para kay Dr. Jose Rizal. Magpakalma tayo. Kahit ako'y nais iligtas ang minamahal kong kapatid na si Rizal. Subalit si Jose Rizal mismo ang ayaw magsakripisyo tayo ng buhay sa mga Kastila na walang kalaban-laban. Ang kapalaran ni Pepe ay nasa mga kamay ng may kapal. Wala na tayong magagawa pa ukol doon. Ika-29 ng Disyembre, 1876,
Si Dr. Jose Rizal ay dinala sa kapilya kung saan siya'y maghihintay ng pagsikat ng araw na magdadala ng kanyang kamatayan. Sa mga sandaling iyon, nagsimula na siyang sumulat ng mga liham, lalo na para sa kanyang pamilya. Isa na rito ang para sa minamahal niyang kapatid na si Pasiano, na ganito ang nilalaman. Minamahal kong kapatid, sa mahigit 4 na taon, tayo hindi nakita ni nakapagpalitan ng liham. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig mula sa iyo o sa akin, kundi sapagkat batid nating dalawa na kahit walang salita, tayo nauunawaan. Ngayon na ako'y malapit ng pumanaw, iniaalay ko sa iyo ang mga huling talatang ito upang ipahayag ang aking paghihinayang na ako'y iiwan kang mag-isa sa mundong ito. Tangan ang bigat ng responsibilidad para sa ating buong pamilya at sa ating mga magulang na may edad na. Naaalala ko ang lahat ng sakripisyong tiniis mo upang itaguyod ang aking pag-aaral. At naniniwala kong pinagsikapan kong huwag masayang ang oras. Kapatid, kung ang bunga ng lahat ng ito ay mapait, kasalanan ito ng tadhana, hindi ng akin. Mula noon, isa-isang dumalaw ang mga mahal niya sa buhay upang siya'y masilayan bago ang kanyang itinakdang pagpanaw. Inay, patawarin mo po ako sa lahat ng aming pagkukulang. Labis kitang iniibig, Inay. Inay, kapag ako ay pumanaw na, hingin mo kaagad ang aking bangkay. Baka kung saan lang ito nila itatapon. Ibaon mo ako sa lupa at lagyan ng krus ang aking libingan, kasama ang pitsa ng aking kapanganakan at kamatayan. Yan lamang po, Inay. Pagkaraan, dumating si Trinidad at iniabot ni Jose Rizal sa kanya ang isang munting alaala habang nagsabi, Tinanggap ko ito mula sa Pardo de Tavera. May nilalaman ito. Matapos dalawin si Jose Rizal ng kanyang mga mahal sa buhay, sa gabi bago ang araw ng kanyang kamatayan, siya'y sumulat kay Blumentritt na ganito ang nilalaman. Kapag natanggap mo ang liham na ito, ako'y wala na. Bukas, sa ganap na 7 ng umaga, ako'y babaralin. Subalit ako'y walang kasalanan sa paghihimagsik. Mamamatay akong malinis ang budhi. Paalam, aking matalik at pinakamamahal na kaibigan. Ginugol ni Dr. Jose Rizal ang magdamag sa salit-salitang pananalangin at pag-idlit hanggang sa bukhang liwayway ng 30 ng Disyembre. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, siya'y pinagsilbihan ng 3 malambot na nilagang itlog bilang agahan at siya'y nagpahayag. Isto para los pobres. Ratones que los ambian. Hagad su fiesta.
Maya-maya ay dumating si Josephine Bracken na may kasamang si Josefa. Josephine, ito yung inaalay ko sa iyo. Dumating si Teniente Andrade at itinali ng mga kawal ang kanyang mga kamay sa likuran. Inaakala siguro nila na ako tatakas. Saan? Sa dapitan? Maya-maya, nagsimula na ang martsa tungo sa kanyang huling hantungan. Naging taksil sa aking bayan, maging bansang Espanya. Imposible. Entonces, por lo menos salvar mi capacidad. En el nombre del rey de España, cualquier persona que levanta la voz del Pinar también ejecutará. Listo. Cargar. Establecer. Consumado es. Fuego. Alas, the Indio Bravo was dead. Muerte a los traidores. Viva España! El nombre dead. Gimana aking kapatid? At Sige. Tama na! Ako ay magbibitaw na sa lahat. Kita! Magbanana ka naman na siya! Sige na. Isa na. Isa. Para kay Dr. Jose Rizal. Amen. Boss! Ano? Kata rin. del Pinar también se The Indio Bravo was dead. Muerto.